at merong isang katanungan na masasagot ngayon. Dahil napakaganda po nung napili kong comment, ito po ang tanong niya. Unang-una, sabi niya, respeto po, idol, sa tanong ko. Alam ko po na marami nang marunong. Pero gusto ko po sanang itanong kung paano po ba ako kikita gamit ang aking Facebook page sa pamamagitan ng Reels. Sige po. Ito po, pagbigyan po natin siya. Alam ko po na marunong na tayong lahat. Karamihan po sa atin, isinaantay na lang talaga na mamonetize. Pero para po dito kay Idol Gina, ito nga po, ituturo ko na po kung paano ka po kikita sa pag-upload ng Reels video gamit ang iyong personal account o Facebook account. Start, puntahan mo na ang iyong FB account. Then, pakiclick mo yung profile at isa pa pong click. Then, makikita mo doon sa right side, may 3 dot. Pakiclick mo po yung 3 dot na yon. Click nyo po yung profile status. Makikita nyo po dyan kung meron kayong violation, warning. Kapag ka po may kulay yellow dyan o kulay red, meron po yan. Pero kapag ka lumabas po dyan is kulay green. Okay po yan. After po nyo ma-check at okay naman yung inyong FB account, pakiturn on na ang inyong professional dashboard. Kapag po na-turn on na yung professional dashboard nyo, magkakaroon na po kayo dyan ng C dashboard. Puntahan nyo na po ulit yung profile nyo. Doon sa C dashboard, i-click nyo lang po yun. And next po is mag-fill up po kayo ng tax information. Yung dalawang requirements ng tax information is dapat may TIN ID ka at meron kang bank account. Yun po yung dalawang pinaka-importante. Kasi yung sa bank account, doon po kasi tayo sa sahod. So yung ginagamit natin dito is yung bank account na tumatanggap ng international payment. Pwede rin po dyan yung PayPal. And then once po na wala naman kayong ganun, pwede po nyong gamitin yung account ng relatives nyo o first family. Pwede po yun, basta yun po yung mapagkakatiwalaan mong tao. Pwede nyo pong gamitin, basta same name po. Para saan ba ang pag-fill up ng tax information? Para po ito doon sa pang-payout nyo. Pang-payout po yun. Kasi once na na-monetize ka na at maraming nagbibigay sa'yo ng stars at pwede ka nang pasahurin ni Meta sa ads on Reels, dito po yan papasok. Direct po yan, wala nang eklabo-eklabo. Diyan na po mismo papasok yung payout nyo. Uulitin ko nga po, 2 lang ang kailangan mo sa pag-fill up ng tax information para sa payout mo kay Meta. Ito po ang yung TIN ID at bank account. Ako po yung gamit ko is Union Bank. Next, kapag na-setup mo na, ay, okay na, pwede ka nang mag-upload ng Reels. Papaano? Punta ka ulit sa iyong profile. Then, i-click mo po yun, makikita mo sa may baba, mababasa mo yung Reels. I-click mo po yan, then sa taas, makikita mo Create. Pag pindot mo po niya ng Create, madadirect ka dito sa gallery mo. Siyempre, dapat nakahanda na yung video na i-upload mo. Ilang minutes? 30 seconds to 90 seconds, pwede nyo pong i-upload. Huwag nyo po munang gagamitan ng kahit na anong music o kahit na anong video na hindi naman sa'yo. Maan-original ka po doon. So, kailangan mo is original and authentic na video talaga. Lagi po nating tatandaan yan. Yan, meron na naman pong magtatanong, sasabihin na naman po, bakit yung iba may mga music? Mga monetize na po kasi yan. Yung iba naman po dyan, licensed music yung ginagamit nila, yung no copyright music. Ito po yung pagiging restrict natin doon. Hindi po kasi talaga agad-agad nakikita yon. Once po na nag-viral yon, then na-monetize ka na, minsan doon po talaga yung nakikita. Sa mga reels naman, karamihan kapag gumamit ka, lalong-lalo na sa mga sikat na kanta, namumute po yan, minumute po ng kusa yan ni Meta. Mararanasan nyo rin po yan, kaya kailangan sundin nyo lang po talaga kung ano yung policy ni Meta. Kailangan sa loob ng isang araw makapag-upload ka once, twice, thrice. 3 beses kung kaya mo sa isang araw. O kung gusto mo masigit pa, mas okay po yun. Kasi pwede kang maimbitahan ka agad ni Meta sa ads on Reels. Dito po kumikita talaga ng mas maganda. Then, yung stars po kasi free lang din yun. Kung sakaling nagustuhan ng manonood mo, yung video na in-upload mo, bibigyan ka po niya ng stars. Paano po ma-check kung na-monetize na ako sa ads on Reels? Pupunta ka lang po doon sa C dashboard, then check mo po yung your tools. Makikita mo po doon yung stars, bonuses, ads on Reels, stream ads. Makikita mo po dyan. Unti-unti lang po yan. Kaya kailangan i-maintain nyo po talaga yung pag-upload yun ng mga Reels. Bibigyan ko po kayo ng example ng Reels video na hindi ka na mahihirapan. Example, nagluluto ka ng ulam. I-video mo yun. I-cut-cut mo lang yon every 3 seconds. Naghiwa ka ng sibuyas, 3 seconds. Naghiwa ka ng karne, 3 seconds. Bilisan mo 3 seconds. Hanggang mabuo mo yung 90 seconds.
Napakadali lang po nun. Bago mo i-upload yun, gusto mo i-voice over mo muna yung ginagawa mo. I-try mo lang, huwag mong sabihin na hindi mo kaya kasi kung hinaya nga ng iba, dapat kaya mo rin. So yun, yung sa sarili mo, alam mo na kasi kung saan papunta yung ginagawa mo. Kaya, galingan mo na, karirin mo na, kasi doon ka rin naman papunta huwag ka nang mahiya, itodo-todo mo na talaga. Once na consistent ka nga mag-upload ng 3 beses o higit pa sa isang araw, may posibilidad talaga na mabilis kang ma-monetize ni Meta. Pag-aralan mo din kung saan yung mas marami kang views sa mga ina-upload mo. Mas gusto pala ng mga tao yung ganitong in-upload ko. Uulitin ko ulit sa susunod. Gagawa ulit ako ng panibagong ganito. Alam mo yon, maging advanced ka sa mga ina-upload mo. Kunwari, may in-upload ka na isang video na sample, kumuha ka ng bayabas, umakyat ka, hindi sila nanood. Ibig sabihin, baka medyo dapat baguhin ko yung mga ganong bagay. Minsan, iisipin din natin kung ano yung mga gustong pinapanood sa'yo ng mga tao. So yun po Ma'am Gina, sana nasagot ko po ang inyong katanungan. And kapag ka po nabubulahan kayo, so mag-comment po ulit kayo at sasagutin ko po ulit yun. Base lang po sa talagang nalalaman ko, hindi naman po ako eksperto at hindi pa rin naman ako ganun kagaling sa larangan ni Meta. Pero base lang po talaga yun sa mga totoong naranasan ko pagdating kay Ma'am Meta. Thank you po and God bless.